Okay? So, after na ma-discuss natin yung physical quantity and scientific measurement, conversion ng unit. So, another introductory lesson is accuracy and precision and errors in physics. Tong accuracy and precision, minsan napag-interchange itong dalawa. So, magkaiba siya pagdating dito sa physics. So, define natin siya with this lesson. So, ito yung ating objectives. Objective number one, we must know the difference, or we must differentiate accuracy from precision, represent real life situation of accuracy and precision, describe the sources of random errors and systematic errors, and differentiate random errors from systematic errors. Ayan. So, unahin natin yung ating objectives 1 and 2. Ayan. So, for our warm-up activity, ayan, identify the following pictures. If A, accurate but not precise, B, not accurate and not precise, C, accurate and precise, D, or not accurate but precise. So, based on our uh, understanding muna of precision and accuracy. So, let us identify kung ano yung dinidescribe ng bawat picture na to. So, this is a dart. Ayan, dartboard. Tapos may mga darts. Merong 4 na trial. Ayan. So, dito situation, sa unang situation, sa picture number 1, as we can see, magkakalayo yung mga darts ng binato. Ayan. Pero merong isa o isang dart na halos nasa bullseye na. Dito naman sa picture number 2, ito magkakalayo rin sila. Ah, kaya lang walang dart na malapit sa bullseye. Dito naman sa picture number 3, ayan, magkakasama yung mga darts, kaya lang malayo dito sa bullseye. And picture number 4, ayan, lahat ng darts ay nasa bullseye. Ayan. Pag naglalaro tayo ng dart, ang gusto natin, as much as possible, yung darts natin mapunta dito sa bullseye. Yan, yun yung target. Parang gano'n. So itong picture number 1, this represent letter A. Ayan, so letter A siya. Now, bakit letter A? Kasi siya ay accurate pero hindi siya precise. Ibig sabihin, meron kasing isa na picture o may isang dart na malapit dito sa bullseye. Kaya lang hindi lahat nung dart niya ay nasa bullseye. Ito namang picture, second picture, this describes letter B, not accurate and not precise at the same time. Kasi walang lumapit or walang tumama dun sa bullseye, tapos kalat-kalat pa yung darts, hindi consistent. Dito sa number 3, consistent naman siya. Kaya lang, malayo dun sa bullseye. So this picture is letter D. Accurate but not precise. Ayan. Yun natin to. Ito ay A. A. Ito naman ay B. B.
Ayan. Itong third picture is D. Yeah. Not accurate, pero precise. Consistent yung dart, yung tama ng darts. And of course, itong letter C. Ito yung gusto natin. Na? This is C. Accurate at the same time, precise. Consistent ka na accurate. Parang ganon. Ayan. Okay? So that is based on the illustration, more or less karon tayo na ng uh, or na-analyze na natin yung definition ni accurate and precision or accurate and precise. Ayan, madi-differentiate na natin siya. Silang dalawa. Ayan, so ito yung definition ni accuracy. Accuracy is the extent to which a measured value agrees with a true value. Pagdating sa accuracy, kailangan meron kang true value. Ano ibig sabihin ng true value? Ito. Yung true value, parang ito yung reference value mo. Now, in the case of itong darts, ang true value mo yung nasa gitna, ang bullseye. Ayan. So, dapat lahat ng measured value mo ay malapit sa true value. Tinatawag din siyang reference value or accepted value. Para masabi mong accurate yung measurement mo or yung na-measure mo na value. Ayan. Yung precision naman, precision refers to the consistency of the measured value. See, dito sa precision, wala siyang pakialam doon sa true value. Ang concern niya is lahat ng measured value mo or pagdating dito sa dart, dapat lahat ng tira mo ay malapit sa isa't isa. Consistent ka. Okay? So, yun naman yung definition ni precision. So, accuracy refers to, ayan, the extent to which a measured value agrees with a reference value or true value, while precision ref, uh, defined as consistency of the measured value. Ayan, kailangan consistent. Ibig sabihin, sa precision, malapit yung value nung sinosolve mo sa isa't isa. Parang gano'n. So we have here a scenario. A woman steps on different scales to weigh herself. Her actual weight is 60 kilograms. So which scale is the most accurate and precise? Meron daw isang babae na ang actual weight niya is 60 kilograms. Tapos nag-try siya sa tatlong scale. Scale number 1, scale number 2, scale number 3 na merong tigta tatlong trial. Sa scale number 1, ang unang trial niya is 74, sumunod 68, 59. Scale number 2, 58, 57, 57.5. 60, yung scale number 3, 60, 59.5, and 60. Now, based on this scenario, describe natin yung bawat scale in terms of accuracy daw and precision. Ayan. Scale number 1, pansinin natin, sa first trial niya, 74, 68, 59 sa third. Masyadong malayo dito sa actual weight ng babae. Tapos yung value ng bawat trial ay malayo sa isa't isa. From 74 naging 68, no? Naging 6 kilograms yung difference. Ito naman, 9 kilograms yung difference niya doon sa third trial. So, ibig sabihin, hindi consistent itong scale number 1. Hindi siya precise. At the same time, hindi rin siya accurate. Kasi malayo dito sa true value.
Sa scale number 2 naman, ayan. So 58, so first trial 57, 57.5. Sa scale number 2, kung mapapansin natin, dikit-dikit yung value niya, consistent. Na ang difference lang ay 0.5 kilograms. Ayan, so consistent siya yung kanyang name-measured na value. Pero hindi siya accurate kasi malayo din dito sa actual weight na 60 kilograms or dun sa true value. Pero consistent siya. While scale number 3, ang first trial niya 60, second 59.5, third is 60 pa rin. So, yung 60 is the actual weight. Ayan. So, dalawang beses yon na lumabas yung 60 sa scale number 3. At yung isa naman, 59.5. Sobrang lapit lang din ito dito sa 60. Ayan. So, scale number 3, we can say na accurate siya. Kasi yung measured value niya is equal, almost equal to the actual value or actual weight. At the same time, precise din siya. Kasi consistent na or dikit-dikit yung value niya sa isa't isa. Consistent na malapit sa 60. Parang ganon. So, ito yung ating conclusion. Yung scale number 1, not accurate. At the same time, not precise. Yung scale number 2, not accurate, accurate siya, pero precise. And sa scale number 3, accurate siya. At the same time, siya ay precise. Consistent. Ayan. Kapag tayo ay nag-experiment, ayan, or especially pagdating nyo sa research capstone, magkakaroon kayo ng mga trials, ayan, ang gusto natin is itong tatlo, ay itong pangatlo. Dapat ganito yung makuha nating data, accurate and precise, para mas maging establish yung magiging conclusion natin doon sa ating research. Ayan, para consistent tapos accurate siya. Ayan. So ito yung gusto natin. Ito yung ideal na gusto nating makuha kapag tayo ay nag-experiment. Accurate at the same time, precise. Kaya lang, kapag tayo ay nagme-measure, halimbawa using measuring instruments, different measuring instruments, hindi may iwasan na meron pa ring error. Hindi may iwasan to, especially sa mga experiment. No? Maraming factor, di-discuss din natin yan later, kung bakit nagkakaroon ng error sa isang measured value. For now, ang kukumpitin natin muna is the percent error or how much error yung measured value muna na commit compared to the actual value. So meron lang simpleng formula yung percent error. Ito yun. So percent error is defined as the discrepancy between an observed value. Pag sinabing observed value, ito yung measured value, ito rin yung experimental value, and true value. Sa true value naman, ito yung reference value mo. Ayan. Accuracy can be expressed using percent error. Ayan. So ito yung formula. Percent error is equal to absolute value yun absolute value of experimental value minus accepted value over accepted absolute value ng accepted value. No, kaya natin kinukuha yung absolute value or dinidisregard natin yung sign kung siya ay magiging negative. Kasi minsan, yung accepted value mo ay mas malaki kumpara dun sa experimental value or sa observed value. Ayan. So, nagne-negative. Ayan. So, ayaw natin yun. Hindi natin kailangan yung negative na percentage. Okay? Kaya ang kinukuha lang natin ay yung positive or yung absolute value pagdating sa percent error. Okay?
So yung percent error, again, ito yung discrepancy. Kung ano yung pinagkaiba. How much yung pinagkaiba ng observed value tsaka sa true value. Ayan. Kapag nag-solve tayo, halimbawa, lumabas dito, experimental value minus accepted value, ah ang lumabas dito ay negative. Ibig sabihin lang nun, i-disregard lang natin yung sign. Okay? Or kung ang negative yung sign ng mga values natin, disregard lang natin siya. Tapos multiply to 100. So paano ba ginagamit itong formula na ito? Ayan. So ito yung example. Three students performed an experiment about the density of aluminum, and its density is 2.7 gram per milliliter. Calculate the percent error of each student. So meron daw tatlong estudyante na nag-measure ng density ng aluminum. Ayan. So yung actual density daw ng aluminum is 2.7 gram per milliliter. Ayan. So calculate daw natin yung percent error ng bawat student, ng tatlo. Ayan. Again, meron tayong actual value or the actual density of the aluminum, which is 2.7 gram per milliliter. Ito yung ating true value, or sa ating formula, ito yung ating accepted value. So student number 1, na-measure niya na 2.5 gram per milliliter. Student number 3, ang measurement niya is 3.4 gram per milliliter. Student number 3, ang measurement niya is 4.2 gram per milliliter. So, so definitely, meron siyang error dito from the actual value. Merong discrepancy from the actual value. So, ang concern natin is how much yung error ng measured value ng bawat estudyante. So, gamitin lang natin yung formula na to. Ayan. Dalawang quantity lang naman, dalawang unknown lang yung kailangan mo munang ma-identify. First, kailangan ma-identify mo yung experimental value at saka yung accepted value. Again, pag sinabing accepted value, ito yung reference value mo or yung true value. Yung experimental value, ito yung measured value mo. Yan. In this case, ang ating actual value is ito, 2.7 gram per milliliter. Ito yung reference natin. So ito yung accepted value. Yung 2.5, 3.4, 4.2, ito yung mga measurement na nakuha ng estudyante based on their experiment. Therefore, ito ay mga experimental value. Once ma-identify mo na sino yung accepted value and experimental value, substitute lang dito sa formula. For student number 1, ang kanyang na-measure na density is 2.5, pero yung actual or yung reference natin is 2.7. Ayan. So, percent error is equal to absolute value of measured minus actual over actual times 100. Substitute lang directly. Percent error is 2.5 minus 2.7. Ito yung example ko sa inyo kanina. Yung actual density, 2.7, mas malaki. Ayan, kaysa dun sa measured, 2.5. So kapag pinag-minus natin ito, ang magiging sagot ay negative 0.2. Pero hindi natin kukunin yung negative sign, absolute value lang. Kaya 0.2 lang yung gagamitin natin. Di-disregard natin yung sign. So 0.2 over 2.7. Ayan. So yung calculated percent error is ito. 0.074 times 100%. That is 7.4%. Ito yung error ng student number 1. Student number 2, ang kanya naman ay 3.4. Yung kanyang measured. So again, substitute lang dito sa formula, 3.4 minus 2.7
over 2.7. Tanggalin na nga natin yung mga units para hindi kayo malito. Ayan. Tanggalin natin yung units. Ayan. So 3.4 minus 2.7 is 0.7 over 2.7 times 100. So 0.259 times 100%. So meron kang 25.9%. Ito ngayon yung percent error ni student number 2. For student number 3, ayan, ito yung measured 4.2. Ito yung actual 2.7. Again, percent error, ito yung formula natin. Measured or experimental value minus actual value over actual value or accepted value. Tatanggalin din ulit natin muna yung mga units para hindi kayo malito. Ayan. So 4.2 minus 2.7 over 2.7 times 100%. So 1.5 over 2.7, that is 0.55 times 100, 55.5%. Yan. So ito naman yung percentage or percent error ng student number 3. Now, ang tanong, kung tayo ay mag-experiment, anong value ng percent error yung mas gusto natin? Student number 1 na 7.4, student number 2 na 25.9, or student number 3 na 55.5. Ayan. So kung tayo magko-conduct ng experiment, ang gusto natin, yung ating measured value ay konti lang yung discrepancy dun sa actual value or sa accepted value. Meaning, dapat mababa yung percent error. Mas mababa yung percent error, mas gusto mo yon. Ibig sabihin, malapit ka, mas accurate ka kapag mababa yung percent error. So in this scenario, in this case, si student number 1, yung merong pinaka-accurate na measurement kasi mas mababa. Sa kanya yung may pinakamababang percent error. Okay? So ito yung gusto natin pagdating sa percent error, yung mas mababa. Mas mababang percent error, mas malapit yung iyong experimental value sa actual value at magiging mas accurate yung iyong measurement. Okay?